Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, November 20, 2024 at tignan mo nga naman, biglang hataw yung yung index natin. So lakas nag-up tayo ng 2 point, tama ba to? 2.5%. So laki naman ng ginalaw natin. Tapos for the first time, meron na tayong net foreign buy. So 82.82 million. Si SM to biglang tinitik pala ng closing. Ayan. So nasama sa top trending stocks tong si SM natin. Pero yun nga, katitingin ko lang pala sa niya sa 5-minute chart. So pre-close lang siya pinitik. Ayan. So, ang dami yata bumili kay SM po natin. So, medyo maganda yung galaw natin kasi yung US market, ilang araw nang nagsa-sideways yung galaw nila. So, nagsasawa na siguro yung mga traders doon. Bumabalik ng konti dito sa Philippine markets natin. So, may mga nakikita tayo na pumitik, especially ngayon dito sa mga blue chip na stocks natin. So, nandito na tayo sa pinag-usapan natin na resistance malapit sa 7,000, 6,900 level. Pero ewan lang natin bukas kasi pinitik lang naman itong si SM pala doon sa pre-close nga natin. So baka meron siyang pullback by tomorrow's tradings. Tapos sa US market, medyo maganda yung futures niya. Magkakaroon yata ng announcement ng earnings si Nvidia. So yun yung pinaka inaabangan sa tech stocks sa US market natin kaya maganda yung futures nila. Pero ewan natin, depende sa earnings ni Nvidia naman siguro. Okay? So pag-usapan natin yung ating trending stocks dito sa Philippine markets. May mga nasisilip-silip na tayo na nagkakaroon ng mga setups. So time na ulit siguro para mag-buyback dito sa mga alaga natin. Pero itong si dito, ayan, ang una ulit sa listahan natin, talaga mahina siya. So papunta doon sa piso na usapan natin from the past few days kasi nag-drop na naman siya so very sad talaga pero anyway, ganun talaga. 11.39% yung loss niya for today's trading. So yun na nga, yung mga nababasa ko na sentiment sa market natin sa kanya is additional na dilution, di ba? Kasi additional shares na ilalagay sa secondary market sa common shares. So bibigat si dito natin plus yun nga yung benta kasi sa kanya mura naman siya. 1.05 lang siya, di ba? So kaya patuloy na nagde-drop yung market natin sa kanya. So 1.4 na lang yata yung closing nito. So kung hindi dahil dito, sino kaya tong foreigner na to? Meron siyang 15.63 million net foreign buy. Kung hindi nila ginagawa to, so mas malalim pa yung pwedeng puntahan na stocks natin. So hopefully, makahanap na ng support dito natin pero at the back of the head nga natin, piso pa rin yung pinaka-support ni dito natin. Okay? So yun yung very bad sa kanya. Next si ASEN, ayan, so nag-bounce to, malakas. So nag-up siya ng 5.41%. So sabi natin nung huli, panalo yung mga nakabili sa bottom ng market. Kasi karamihan sa atin, nandito sa trends, yung sundan natin, and then suddenly, from the past 5 days na to na trading, biglang nalugmok yung market natin. So meron siyang 6.59 million net foreign buy. Tapos si STI, ito na yata yung papalit kay Plus dati, di ba? Yung pinaka-top natin na stocks. So nag-up siya ng 4.03%. So meron siyang gap up. Tapos wala naman siya masyadong foreigners. Negative 36K nga yung net foreign sell niya. Pero 1,000% yung earnings nito. So malakas yung punda ni STI natin. Si MRC, so pakonti-konti nga umakyat na rin po siya. So 2.47%. And then ABG, finally, silipin natin napansin na dito sa trending stocks. Araw-araw 10% tong si EBG natin. Tapos si SM, so representative na lang kasi mga holding stocks yung pumitik talaga for today's trading natin. Okay, so very good sa portfolio. Bukas kaya parang pullback yung itsura ng market natin kasi pinilit yung closing natin na 2.5%. Ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine markets. Ayan. Message mo lang po ako personally para may isama kita sa ating group chat. Ayan. So,
Yung mga naka-subscribe, check mo na lang po yung ating daily trending stocks review, company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, fundamentals o yung mga risk management plus yung PSE stock market studies, crypto. So follow mo na lang din po ako dito. So hataw pa rin si crypto, Bitcoin, 93K na siya. So no doubt no aabot na to ng 100K. So follow mo ako dito, subscribe ka lang para updated ka sa mga play to earn games, social media, Facebook account na Flabby Trader. Check mo na po 'yan. Tapos sa Facebook page, yung ating mga info. So pili ka na lang sa dalawa para updated ka, Budagapik, yung mga articles natin dito sa local market, US, and crypto. Okay. Hanapin natin yung mga na-post natin for today. So meron na yung summary ng market. Ayan. So okay. First time nating makakita ng net foreign buy, 82.21 million. So nahimasmasan na yung foreigners, pabalik na sa Philippine markets natin. Ang pinakamalakas pa rin dito is holding firms, no? 3.26%. So kasi nga naman nag 7%, di ba? Pero ang pinakamalakas sa kanila is yung ating finance, Banco de Oro yata to. Tapos sino pa ba? Metrobank, nakita ko na trending. So nag-up siya 2.95%, followed by properties 1.99. So kulelat si mining stocks, may mga minero natin during this time. So foreign funds bought, ayan, dumadami na. AUB, BDO, CBC, Metrobank, MFC, ASEN, AP, Meralco, Manila Water, EMI, GSMI, IMI, ABA, Aboites, DMC, JT Cap, A-REITs, CLI, DMW, M-REITs, foreign funds sold, BPI, East West, FGen, SCC, CNPF, ACAGI, Ali, FLI, Converge, ATI Cebu, at saka si BHI. Frutas, enters roasted chicken segment with Mang Books acquisition. So, ito yung bago niyang business. East-West Banking targets double-digit loan in 2024. Ano pa? Good to know, also worth noting that the governor said that they aren't worried about the peso's weakness unless it's sharp and persistent. Ayan. So, baka spike lang dahil nga nanalo si Donald Trump natin. Fruit acquires Mangbuk, SPNC, select contractor to build Terra Solar. O contractor pala yun. Hindi siya yung mag-invest. Yung contractor na gagawa ng Terra Solar natin. Plus, no definitive plans for acquisition. ICT, the flagship operation, saw record high monthly volume. Pantocos SSI Group cuts fast fashion footprint, shifts focus to luxury casual. Ayan. SLI minus 10% sa third quarter na lang babasahin ko. Certec minus 18%, NRCP minus 80%, laki ng drop. Now minus 38%, STN more than 50% yung drop. SMPH, so 38 pesos daw yung target. Sabi ni Phil Stocks, FGen receives latest LNG cargo in October. JD Cap Toyota Motor projects 5% growth in auto parts. SCP, Commission approved 38 billion for 3 NGCP transmission projects. Figaro, quarter income rose 17%. Tapos mga corporate stories, sino ba to? Spin EC, partner with Energy China, Double Dragon, 10 billion. 5.5-year retail bond offering. MBC, transforming TNN Holdings into real estate. Aldi, WPI, face potential trading suspension. Ano nangyari kay Aldi? For failing to submit quarterly Q3. Okay, so tingnan nyo na lang Aldi, WPI. JT Cap forecast 5% growth nga po siya. FDC, January-September income surge 59%. Bitcoin, panalo yung mga cryptonatics natin. 93K na po. So another day drops for RCR, yung mga galawan sa stocks kahapon. Tapos, yun nga, nagmi-mix yung galawan dito. Si Dow Jones, kagabi nag-drop ng 0.28, Nasdaq, positive naman, 1.04, tapos si S&P is 0.4%. Okay? So, hopefully, nag-balance na
yung mga umalis, babalik na sa Philippine markets natin. Okay, so guys, yung ating Patreon, yung mga gusto ng guys sa trading sa market, sali lang po kayo dito. Kung sumali kayo, sabi ko nga, i-message niyo po ako. Ayan. So, may mga sumali na wala pa dun sa group chat natin. Okay po. So, check nyo lang po yan. So, ito yung galawan natin dito sa market. So, sinasagad na yung 6-9 na pinag-usapan natin. Pero potential untog tayo bukas kasi tignan natin 5 minute ayan. So 5 minute closing. Pinitik yung yung market natin. So kaya naman ang ganda po niya tignan. Kailan bukas? So ang pinakamagandang mangyari ayan, bubulol tayo is retest na lang dito sa malapit sa MA9 6,958. Ayan. So hopefully pag nag-retest tayo dyan bukas, ano lang siya, doji para masabi natin meron tayong stronger support dito sa bandang 6,900. So dahil siguro diretso na bumagsak yung market natin, makita natin diretso din na pa-recover yung market natin. So tama nga yung may buying panalo, may buying power kapag bumabagsak yung markets natin. Okay? So sino ba mga winners sa big caps, Banco de Oro? Ano ba to? Pinitik din ba to? Maraming pinitik pala sa pre-close na market. Anyway, very good. 5.84% si ICT 1.3, Ali 3.59%. Kailan wala tayong BP, no? Metrobank 5% din. Meralco, to panalo si Meralco, nakabalik na. 4.38% SMPH, pang-apat na to na araw. 2.1%. May mga bumagsak pa rin si Bloom. Lalim ni Bloom natin. Mukhang maghanap to ng support sa ilalim. Converge, 2.07, BMC 1.7, drop. Jollibee, naka-recover na, 2.47. So, si AREITs, 1.0. Ganda ng chart ni AREITs natin. SM, ayan, tinitik din to. So, mamaya silipin natin yung galaw niya. So, dapat talaga ito yung mga hinuhuli natin kapag bumabagsak bigla yung market. CNPF, yun, bumalik na, 2.7. LTG, 0. Aboitiz, malit lang. CASEN, so hopefully recovery na 5.4%. Okay, so yun yung mga big caps. Punta tayo sa mga winners ng market. Sino ba dito ang malakas? SM pa rin. Okay, BDO, ASN, mga big caps yung nanguna dito. Metrobank, Macro Asia, ayan, nabuhay na yung alaga natin. 4.9%. Sun, walang volume. Si STI, ito panalo si STI. Mukhang ito yung bagong winner sa market natin, hindi na si Macro Asia. So, Ali, 3.59. Mrs. G, walang volume yung iba pa rin, no? SSI, and bounce. 3.09 CNPF, 2.7 nga siya Jollibee, so yun na rin. MRC, nabuhay nga siya ng konti. 2.47, kaya nag-trending. APX, 1.95. Lakas din yung drop ni APX natin. Si Costco, nasa ilalim na rin siya. 1.54%. Okay. So, punta tayo sa mga losers sa market. Sino ba? Si Dito. Grabe yung drop ni Dito. 11.39%. Si DMW, minus 9%. Sino pa? May volume. BHI, minus 6%. Nag-drop na rin si BHI. Bloom, so nag-ukay. Sino pa? Pizza, minus 4. Lalim na rin ni Pizza natin. Sino pa? Si Now, hindi na gumagalaw si Now. Nasa ilalim lagi na. LAN, wala din volume. Si Bell, minus 2.7. Alter, minus 2.15. Kinain din niya yung galaw niya kahapon. Okay, tapos si BLL, 1.81%. Okay, so marami pa rin nag-drop. So pinakabida natin sa market is yung mga big caps. So punta tayo dito sa galawan sa US market. Okay, so maganda yung pinapakita ng futures nila. So siguro hanggat may isang mapula dyan sa kanila, parang sideways lang yung kilawan sa US market, baka patuloy na gumalaw yung market natin. So S&P futures 0.11,
positive. Dow Futures 0.17 positive. And then si Nasdaq Futures is positive din siya, 0.1%. So European markets, bumawi na. Makita natin, berde na yung mga European stocks. Tapos sa Asia markets, mix tayo, no? Okay. So tayo naman yung outlier kasi nag-up tayo ng 2.5. Sila naman, correction naman yung galawan niya. Okay? So, pero dito sa crypto, panalo yung mga ano, nag-crypto sa atin. So, 93K si Bitcoin, 3,000 si Ethereum, parang bumababa si Ethereum. Tapos, 612 si BNB, Dodge, oh. So, Dodge pa rin yung gumagalaw. ADA, 12%. Hindi gumalaw na itong si ADA pag ano, pumipitik siya. O, nag-drop si ano, TRX. 0.2 na to kahapon eh. Okay, so mix. Pero Bitcoin panalo dito sa ano, bandang cryptos natin. Okay, so balik tayo dito and quick review tayo dito sa mga trending stocks. So unahin natin si Paring dito. So yun, yung pinag-usapan natin na support kahapon, halos mabutas na rin niya. Okay, so palo ko lang yung ano ha. Although at the back of our head, sabi natin, piso yung ano, usapan natin. Ibababa ko siya ulit dito sa nearest. May support pa rin naman siya, 1.29. So mali mo, magbago ang ihip ng hangin pero hindi muna tayo titingin na resistance. No? More on the naghanap ng support. Pero dahil ayan, makikita mo yung RSI natin halos oversold na. Baka mag-oversold na bukas si ano si dito natin. So watch out na lang sa mga gap down kasi mga bad sign yung ano eh. Kung merong gap down yung ano stocks natin, may gap down. Gap up okay siya no? Pero gap down bad side sa mga stocks. So yun pa rin naman pinaka-sentiment natin kay dito yung follow-on offering. So, bibigat yung stocks, mababa pa yung follow-on offering. Hindi pa natin alam kung magkano ang bili ni Summit Telco kay dito na. Sinabi lang mag-invest pero wala pa rin naman. Okay? So, all bad news muna kay dito. Next, ASEN. So, nag-bottom na kaya itong si ASEN. Parang nag-bottom na siya. No? Merong doji tapos green candle naman. So, nasa yung next na resistance. Balik na tayo dito sa ang problema kasi pag nabubutas yung support, nagiging resistant siya. So, 4.5 o 4.6 yung pinakamalapit na resistance. Pero good vibes kahit papano kasi sumakay na tayo dito sa MA9. Tapos, kung titignan mo yung trend ng RSI, parang meron na siyang reversal. So, hopefully, hindi siya mauntog dito sa ang i-retest kasi nito yung RSI 50 eh. Ayan. So, yan naman yung babantayan nyo kung meron kayong hawak na ASEN. Pero, as far as reversal, so parang okay na. Meron na reversal na pinapakita. So, 5.41% and meron siya 6.59 million net foreign buy-in. Nagre-reverse na yung direction ni ASEN natin. Next, STI. Ito lang, ito yung matatag, no? Talo na si Macro Asia sa si Plus. Ito medyo matatag tong si STI natin. So on the way siya para i-retest yung 1.35. So syempre, pinaka-catalyst natin sa kanya bukod sa gap up na 4%. Wala naman siya masyadong foreigners is yung earnings. So bakit first quarter yun? Annual earnings, ngayon lang ba siya naglabas? O nga, no? Ngayon lang siya naglabas, no? 1,000, first quarter pa lang niya, no? 1,000%. So, mukhang maganda naman yung pinapakita niya. So, balik siya. So, bullish yung, yung mga indicators natin sa kanya, yung RSI, nandito sa bullish side ng market. And then, yung pinaka MACD formation natin is nag-reverse na rin ng direction na yan. So, mukhang buhay pa rin itong si STI. Tapos, okay, para maliit lang pero meron siyang malakas na volume, 12.05 million. Okay na yan. Buhay si STI natin. Next, MRC. So, nagbabalikan na, di ba, yung mga previous na trading stocks natin. So, parang nag-bottom na rin siya dito sa MA100. RSI 15, malayo pa. Pero parang nag-bottom na rin siya. Okay, malit yung volume. No? 7.43 million. Okay, ang dami na ipit siguro dito kay MRC natin kasi malakas yung drop niya eh. 2 days 20% in 2 days. So 2.47% pero at least okay na 'di ba? Bumalik na yung yung reversal sign. So hopefully matouch natin tong
0.9 bago siya magkaroon ng syempre mag-ano yan, magpo-pullback para sa higher low formation natin. Okay? So, buhay si MRC. Next, yung dalawang, ito muna si SM, bako si EBG natin. So, yun pala. Okay, so hindi ko napansin na yung pinaka, ano niya pala, yung 7% na yun, bakit naman, ang lakas naman ng bumili na yun, no? Sinaid niya talaga yung, so nag-up siya 2% and then an um, additional 5% sa pre-close market natin. Pero pag mga ganitong galaw kasi, 7.09, di ba? Tapos 10.06 million, baka mag-retest muna ulit dito sa MA 100 kasi wala naman bibili sa taas, di ba? Kasi one time buying lang yung nagpataas ng niya, nagunahan lang bigla. O pwede kaya tong na short squeeze, di ba? May mga nababasa tayo na may shorting sa mga malalaking insti. So baka na short squeeze yung iba na nag-take profits na or rather nag-liquidate kaya bigla umakyat yung price action niya. So good sign pa rin naman kahit na in-expect natin babagsak din naman siya by tomorrow's trading. Good sign pa rin kasi ibig sabihin mga bulls yung nandyan sa SM. And then lastly si EBG. So hindi natin napapansin, no? Ito yung unang big was yan dito pero tingnan mo nga naman. Araw-araw na umakyat. So nag-ano na siya, oh. Sabihin na natin dito October, November. So in just a span of 1 month, 176%. Ano ba nangyari dito kay Asia Best Group? Pero wala, titingnan ko yung earnings niya, wala din naman lugi. So ano na lang to? Ano ba pwede nating sabihin dito? Unahan na lang, no? Good luck na lang doon sa mga may hawak kasi wala naman tayong reason para umakyat. Maliban na lang sa kung pinitik to, no? Okay. So, tatanggalin ko muna yan. Although, trending kasi ayoko ma-reviewin pero trending stocks kasi. So, pinag-uusapan siya. Pero ito lang naman, personal opinion ko sa kanya. Since wala naman tayong catalyst para umakyat to, unless merong buyout o na hindi natin alam. Kaya araw-araw siya umakyat. Pero most likely kasi wala namang masyadong volume is, ayan, good luck na lang doon sa mga traders. Congrats, syempre, mataas na po yan. So, check mo na lang kasi overbought and then wala tayong catalyst kaya ABG. So, lagay ko na lang support dito sa 14.4. Open na lang sa ng taas kasi kung kokonti yung shares, kung kokonti yung gusto magbenta and then meron siyang bumibili, malakas talaga yung niya, yung chance na umakyat. Kaya lang, yung risk naman natin malaki. Ayan. So, yun na lang muna yung take ko dito kay ABG natin para hindi maligaw yung mga baguhan sa market. Okay. So, yun na lang muna yung ating review. So, maganda pa rin. Pang-apat na araw na maganda yung galaw ng market. Hopefully, magbalikan sila. Wala pa rin masyadong foreigners 82 million. Pero good sign kasi meron na bumabalik sa market po natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel. Join ka lang sa group, guys. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.